Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon din po sa Pastor. Amen. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen. So, tayo po ngayon ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil mula noon hanggang ngayon ay napakabuti ng Diyos. Amen. So, nakanda na po ba ang magpapasalamat? Amen. Amen. So, alam naman po natin sa buhay natin na kung tayo nga po, kapag tayo po ay nakarinig ng pasasalamat, no? Buhat sa bata o sa kaibigan, pamilya, tayo po'y natutuwa eh. Amen? Di mas lalo ang Diyos. Handa na po bang lahat? Amen. So samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia sa Isaiah chapter 12 verse 4. So ganito po ang ating maririnig. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Diyos. Siya ang inyong tawagin. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. So, pagpalain po ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Amen. So, malinaw po ang sinabi po rito ni Isaiah. Amen. Na tayo daw po ay magpasalamat at patuloy natin na ihayag, no? Sa buong bansa. Ibig sabihin, kahit saan ka naroroon, amen, kailangan mong ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipapasalamat mo na ganito ang ginawa ng Diyos sa aming buhay, sa aking buhay. Amen. Lahat ng ginawa ng Panginoon na nangyari sa buhay natin na bawang kabutihan, ay dapat daw po natin pagpapasalamat sa ating Diyos. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan na tayo po ay binago. Amen. Ginawa niya po tayong karapat-dapat. Amen. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay ginawa po tayong anak ng Diyos. Amen. Nakarating tayo ng ibang lugar. Saan lugar tayo nakarating at tayo po'y nakauwi ng ligtas. Kung saan doon sa bayan na pinili ng Diyos upang tayo ay maging matagumpay. Amen. Pinagtagumpay tayo ng Diyos. At pinagaling. Amen po. At tayo po ay lubos na tinahabagan ng ating Panginoon. Kaya dapat po natin pasalamatan sa Kanya yan. Amen? So inanyahan po ang bawat isa, no? Na pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sino po ang unang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ngayon ni Mami Lola. Amen. Magpasalamat ako sa Panginoon na gumaling ang aking apo na si Makoy. Nagkaroon siya ng sakit na lagnat, ubo, hirap na hirap huminga. Nagpanalangin ako sa Panginoon nga gabayan ng aking apo kahit wala siyang tunay na ama. Pero iniisip ko pa rin, Panginoon, bigyan mo po kami ng ligtas ang aking apo. Mahal na mahal ko siya. Pasalamat rin ako sa Panginoon nga aking anak na dumating galing sa abroad. Nagabayan siya at naligtas kahit paano. Gumaling na siya kahit paano sa kadadasal ko. Gabayan pa rin siya sa Panginoon nga dumadaing siya sa sakit ng ulo na nag-iiba ang iyang nag-iisip siya na parang may pumapasok na espiritu sa kanyang katawan. Pero manalangin rin pa rin kami sa Panginoon na gabayan na magpasalamat rin kami sa Panginoon na kahit papaano bigyan kami ng biyaya ng Diyos, kahit papaano na binibigyan kami, saka hihingi ko sa Kanya na bigyan ako ng lakas sa araw-araw, kahit papaano naghahanap buhay ako. Amen. Yun lang po. Amen. Tunay nga po na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po sino pa po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Kaya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa katagumpayan po ng pagpapaawit. Salamat po sa Panginoon kasi lagi po siyang nandyan para tugunin yung mga panalangin natin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na
ano po, lagi po niya kaming iniingatan araw-araw sa pag-alis po namin dito sa bahay hanggang sa pagbalik. Salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa patuloy po na bibigay niya ng biyaya sa amin at sa kalakasan ng katawan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na umanas man po kami ng sakit. Siguro po, 2 linggo po yata yun. Kasi lahat po kami nagkasakit. Pero, nandyan po ang Diyos para pagalingin po kami. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa mga kapatiran na patuloy po silang nananalangin sa amin. Salamat po sa Panginoon dahil lahat po tayo dapat hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Sa Diyos po tayo kumapit. Lagi po tayo mananalangin sa Diyos para hindi po niya tayo iiwan. Ayun po, salamat po sa Panginoon at sa sa buhay po ng aking mga magulang. Salamat po sa buhay nila kasi lagi po silang nandyan para tugunin po ang minsan ng mga pangangailangan po namin. Lagi po silang nandyan para kung ano yung hilingin mo sa kanila na wala ka o kaya kahit hindi ka humiling sa kanila, bibigyan ka. Salamat po sa Panginoon sa buhay nila na patuloy po silang binibigyan ng Diyos ng kalakasan. Kahit ganyan po sila may edad na, pero nandun pa rin po ang kalakasan ng Diyos sa kanilang buhay. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat po sa buong pamilya ko. Sa kanya po papuri. Amen. So, minsan pa sabay-sabay po tayo palakpak sa Diyos. Amen. So, sino ba po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng Sister Mildred. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy niyang pagsama sa amin sa araw-araw at sa kagalingan. Paggabi po, may trangkaso ako. Pag umaga, ginising po ako ng Diyos. Kahit kung may nararamdaman ka, malakas pa rin ang pakiramdam mo dahil kasama mo ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa ganung pagpaparamdam niya sa akin ng lakas na nasamahan niya ako lagi. Kahit masakit yung katawan mo. Pero hindi mo pa rin naniindahin dahil malakas ka dahil sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Saka nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa buong pamilya ko, pagsama niya. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paggabay, maging sa mga magulang ko. Sa kalakasan ng mga magulang ko, kahit pagod na po sila, pero hindi po sila umiinda. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng kalakasan, pagsama sa mga magulang namin. Maraming salamat po at sa mga biyaya, sa kanya po ang papuri. Amen. Iningatan, pinagaling. So, isa na lang. O, alas to. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po natin, Arlene. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa buong linggo na to, iningatan kami. Amen. Pinalakas ang aking pamangkin. Hindi kami nagkasakit. At binigyan kami ng biyaya kahit na kami lang. Tinulungan kami ng Panginoon na hindi kami maghirap. At ang aking mga kapatid, binigyan ng lakas ng katawan. Amen. Ay, last na lang po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Brother. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung araw wala akong Diyos, pero napakabuti talaga sa akin ng Diyos. Amen. Siguro, yung mga alalahanin, hindi ko na iniisip yun dahil sa Diyos ko na lang. Kaya, nung araw, pag nagkahinigan din maganda, matagal mawala sa iyo, pero mabuti talagang nakapasok ako sa Pastora dahil mahaba ng pasensya ko. Saka bahala ng Diyos sa kanya dahil makarinig din magandang salita ako na lang. Bahala na sa kanyang Panginoon magiganti. Dahil hindi siguro ako makarating dito sa Manila kung hindi po tinanakit tampo. Kaya napakabuti talaga Diyos. Siguro may gagawin pagdating ng pangalan. Amen. Salamat. Amen. Amen.
tingnan niyo po, hindi talaga pwedeng mabuhay tayo sa galit, tampo, hinanakit. Kasi alam niyo po, yung bunga po ng tampo, galit, hinanakit, una, magkakasakit po tayo. Pagkatapos, magkakaroon po tayo ng kaaway. Tama po? Amen. Higit sa lahat, ang magiging kaaway talaga natin matindi, ha? Ang Diyos. Amen. So, tama yung ginawa ni Brother Don yung una, yung kanyang pangangailangan, hindi na siya nababalisa, yun po yung Philippians 4:6 na, di ba, wag tayong mabalisa sa mga alalahanin. Amen. Dahil dapat sa Diyos ibigay yan sa pamamagitan ng panalangin. Ibigay ng Panginoon yan sa atin. Amen. So, ang maganda rito, dahil nagkaroon po siya ng pag-ibig. Amen. Nagkaroon siya ng, di ba, kagalit. Andun yung kanyang pasensya. Na kung saan ay meron ang Diyos. Ang Diyos kasi mapagpasensya, mapagpatawad. Na meron po tayo. Kaya po natin gawin yan eh. Amen. Kung tayo po ay talagang patuloy lang nasusunod sa ating Panginoon. Naroon ngayon sa panahon. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At muli, maraming salamat sa Diyos dahil tayo pong lahat na taga Jesus My Life ay pinagtipon-tipon ng Panginoon upang tayo ay sama-sama na magsamba sa Kanya. Amen. Amen.